Food gathers everyone around the table. Bata, matanda, mahirap, mayaman, kailangan kumain eh. It's just that ang daming pagkain na hindi na utilize, hindi na ma-manage, di ba, kung saan siya napupunta. Hi, ako si Mac Florendo, Food Rescue Supervisor sa SOS or Scholars of Sustenance Philippines. Yung Scholars of Sustenance, we're a food rescue organization. So we work with various establishments, no, hotels, supermarket, manufacturers, suppliers, and even farms. So ang ginagawa natin, kokolektahin natin yung mga surplus food nila. So yung mga hindi nabenta, near expiry, or reject, but still in good condition, yun yung mga food na nire-rescue natin. And then we deliver it to people in need kesa na masayang siya. Pinaka-problema kasi talaga ng food waste, no, is environmental. Kasi food waste, when it goes to the landfills, it actually creates a very harmful gas called methane. So ina-address natin una yung environmental. And since we're dealing with food, alam naman natin maraming nagugutom na mga Pilipino. So instead na napupunta sa basurahan, ibigay na lang natin sa mga Pilipinong nangangailangan. Sinesearch ko sa internet kung meron na bang gumagawa ng food rescue sa Pilipinas. Wala akong mahanap nung time na yun. So, sabi ko, sige, simulan na natin. Kahit mag-isa lang ako, kahit bike lang meron ako. So, at the time, meron akong bike, meron akong basket. Yun na yun, kinausap ko na yung mga iba't ibang establishments na pwede kong paghingan ng food. Ginawa ko siya one day at a time hanggang sa napansin ng mga kaibigan ko, ng mga kaklase ko, hanggang napansin na sa eskwelahan, tapos regional, national news. So from 2015 to 2022, yun lang yung ginagawa ko during my free time. Pero hindi ko naisip na gawin siyang isang malaking grupo or organization until dumating tong SOS. So this is how SOS Food Rescue works. First is sa donor side. So kailangan namin malaman kung meron ba talagang i-donate. Diba may mga surplus food na i-donate. Anong klaseng food? Yung sa donor side, they have to determine ano yung food na pwede pang i-donate sa hindi na pwedeng i-donate. Second part is yung sa scheduling natin. So of course, kailangan nakaschedule yung pag-pick up ng mga goods natin kasi meron tayong mga trucks. So kailangan schedule yung ruta nila sa pag-pick up. And then we agree on the day and time ng pag-pick up ng food. Third step natin is yung actual pick up ng food. I'm Hilder and I co-own Butterboy Bakehouse, and aside from co-owning Butterboy Bakehouse, I am also its head baker and creative director. For the nature kasi ng business ng bakeries, laging may 5% na naging reject, pero pwede pa rin siya kainin and masarap pa rin siya. Kakaroon kami ng rejects aside from yung losses sa retail namin. So SOS solves that problem for us. They're doing the work na kailangan para ma-solve tong problem na to na may kinabang pa yung communities natin. And yung fourth step natin, yung delivery natin to the communities. So yung mga communities natin, marunong din sila tumingin ng food if it's still good. And then sila na rin yung magre-reheat, magre-repack, tapos magbibigay sa mga communities. So it happens within the day or within 24 hours, kailangan makonsume yung pagkain. Habang meron yan, tulong-tulong tayo, share-share lang tayo. Para bukas, di ba tayo naman yung tumulong sa maraming tao. Okay lang ba yun? So, yan. Maraming salamat. Thank you din po. Salamat po, ma'am.
Salamat! Thank you! Bless you! Nagsimula din naman ako ng food rescue ng mag-isa lang at ako lang. Even just starting conversations about food, kahit yung pagtatanong lang natin na saan napupunta yun? Kahit magsimula lang tayo sa ganung usapan, marami siyang mapupuntahan eh. Anong pwedeng gawin sa sobra? Anong recipe na pwedeng gawin dyan? Or kanino natin pwedeng ibigay? Sino makapag-support? Diyan magsisimula lahat eh. Put in mind yung concept ng sharing, giving. Kasi malaki yung impact niya, nagre-ripple effect yan. Kasi pag binigyan kita ng pagkain ngayon, may energy ka na to go to work, to go to school, find a job, learn a skill, para hopefully, bukas, mapapakain mo rin yung sarili mo at yung pamilya mo.